Okay, so yung next na i-discuss natin is all about yung ating ABC Company acquires 1 million 12% bonds dated January 1, 20X1 at 98. So ABC Company paid transaction cost of 51,000 and the bonds are due on December 31, 20X4 but pay annual interest every December 31. The bonds are measured at amortized cost. So again, yung 98, of course 98% of 1 million yun. So last time, ang ginawa natin is given yung ating parang PV value. So, ngayon, at 98, and then, wala ding sinabing yield rate. Dun sa example natin for the discount and for the premium, yung ginamit na yield rate dun, actually, pag kinuha mo yung present value using that yield rate, will come up yun dun sa 951,263 ata yun. So, yan ay ganyan yung ano yan. So, baka kasi sabihin nyo, paano pag walang PV value, anong gagawin namin? Isa-solve yun. So, using yung mga PV value na natutunan nyo sa notes receivable. Nagkataon lang na doon sa given natin last time doon sa discount and premium, na-compute niya na. Kumbaga, nasa given na rin siya. Pero, normally, pag wala pa, i-compute yun. Kailangan lang, present lang din, of course. So, interest rate na ginamit, which is that time 12%. So, ngayon, wala ulit ginamit or walang sinabi na yield rate. So, i-compute natin yung yield rate. So, ngayon, ang gagawin natin is, of course, may transaction cost. So, based kasi sa definition, na kapag ka nagme-measure initially ng financial assets at amortized cost, so, laging kasama yung transaction cost. So, kaya yung transaction cost, so, idadagdag natin para makuha natin yung initial carrying amount niya. So, yung purchase price kasi natin, so, yung purchase price natin ay sinabi na mismo na 98. So, this one, lagyan lang natin ng label, face, tapos this one is the nominal rate. Tapos, yung cost natin will be valued at 98%. So, purchase cost natin, magkano? 1 million times 98%, which is 980,000. And then, of course, yung ating transaction cost. So, again, ito yung asset na hindi siya expense. This one is recognized as asset kasi yun yung requirement sa initial recognition niya. So, pag sinabing initial recognition niya, so ibig sabihin, kino-consider yung transaction cost as part of the asset, which is, ang magiging pangalan niya is investment in bonds at amortized cost. So, that will be 51,000. So, magiging initial carrying cost ng ating investment in bonds is yan, 1,031,000. So, kung makikita natin, naka-discount ba tayo or naka-premium? Naka-discount ba tayo or naka-premium? So, malalaman nyo, di ba? Since mas mataas siya sa 1 million, so minus 1 million tayo. So, may premium tayo na 31,000. Okay? So, may premium tayo na 31,000. So, anong gagawin natin doon? Ano yung yield rate? Di trial and error siya. I-compute mo. Kasi, kailangan mapa-arrive mo. Ano yung yield rate na pag ginamit mo, dapat mag-a-arrive ka dun sa 1,031,000. So, anong gagawin natin? So, try natin yung mga values na possible dito. Yung ating PV factor, so, ulitin ko lang kasi hindi ko na-discuss eh. Yung PV factor natin game, ganito ang magiging itsura niya. So, ang tawag dito, cash flow diagram. So, yung cash flow diagram natin, 0 to. So, ibig sabihin now, itong 0. So, mangyari dyan, every year, so, after 1 year, after 2 years, after 3 years, after 4 years. Okay? So, ano yung condition dito? So, mangyari daw natin, yung atin daw transaction will have a, parang, the bonds are due on December 31, 20X4. So, ibig sabihin, dito sa end of the year 4, meron daw mababayaran sa ating 1 million. Okay? Bakit? Kasi yun yung face amount eh. And then, ang sabi dyan, the bonds are due, but pay annual interest on every December 31. So, ibig sabihin, may interest rate ako na 120,000. Tapos, may interest ako dito na 120,000. At may interest ako dito na 120,000. And then, may interest ulit ako dito na additionally ulit na 120,000. Okay? So, ilan lahat ng anong gagawin kong magiging PV? So, una, PV of 1 kasi mag-isa lang siya. So, that's 1 million. Yung PV of 1 na
N is equal to 4. Tapos yung isa, PV of annuity. Annuity. Bakit annuity? Kasi, ito for the 1 million. Kasi, ilang beses umappear ba yung 120,000? Di ba marami every year? So, kaya siya annuity. N is equal to 4 din. Then, that would be multiplied to 120,000. So, kaya gagawin natin, muna, trial and error muna tayo. Gamitin muna natin yung 10%. Okay, so, gagamitin natin, punta na lang kayo sa calculator nyo, check nyo. Kung PV of 1, ibig sabihin, dapat less than 1 yung maging answer. Pag PV of annuity, dapat more than 1 yung magiging answer mo. Kasi, marami kang i-consider na years. Okay, so, 1.10 raised to negative 4. So, ang sagot ay, ang sagot ay 0.683013. Tapos, yung isa naman, 1.1 raised to negative 4. 1 minus answer divided by 0.10. So, ang sagot naman dito ay 3.169865. Okay? So, kaya magiging answer natin dyan. So, sa 10 ay pagpaplasin lang natin. So, ulit, 1 million times 0.683013. So, ang sagot ay 683,013 plus 120,000 times 3.169865. So, ang sagot ay 380,384. Kaya magiging sagot natin ay 013. 1,063,396.8. So, ibig sabihin, i-compare mo siya dito sa sa 1,031,000. So, okay ba siya? Hindi. Masyadong significant yung difference. So, ibig sabihin, hindi 10%. Try natin 11%. Okay, so PV of 1 ulit. So, 1 million times at saka 120 times. Okay, nagigets kung bakit annuity at PV of 1 yung sa 1 million ha. 1.11 raised to negative 4. Sagot ay 0.65873 Okay, tapos 3.102446. Okay, so 1 million, ano lang to, 658,731. Tapos 120, 123 times 3.102446. Sagot ay 372,293. Okay, so 658,731 plus 372,293. Okay, so ang sagot ay 1,031,024. Ayan, malapit na siya. So, ibig sabihin, gagamitin nating yield rate ay 11%. So, gagawa lang tayo ng table for this amortization table. So, katulad din ng dati. Ang nangyari lang, ang naging complicated lang dito, hinanapan natin yung percentage. Ang gagamitin natin ay 11%. So, date, interest receivable, interest income, amortization, tapos PV. Okay? So, date natin, 1/1/20x1. So, value natin ay 1,031,000. Tapos, 1 or ano bang sinabi? 12/31. 12/31
31, 20x1. So, ano yung interest receivable natin? Gagamitin natin 1 million. Tapos, at 12%. So, 120,000. Tapos, interest income natin at 11%. So, 1,031,000. Dito. 1,031,000. 1, 2, 3 times 0.11. Okay, ang magiging sagot natin ay 1 million. So, 113,410. Tapos, amortization natin ay 120 minus 113.41. So, 6,590. Okay, so kaya 1,031,000 minus 6,090. So, 1,024,410. Okay? So, next natin ay yung isa naman. Okay, so 1231, 20x2. So, 120,000. Tapos, yung 1024 naman, ita-times naman ulit natin to ng 11%. So, magiging sagot is 112,685. Tapos, minus mo lang yon 112.685. So, 7315. And then, i-plus mo ulit. So, 1024.41 plus 7.315. 1,031,000. Minus pala. Sorry. Bumalik lang. Okay, sorry. 1 million. Yan. Pagka ganyan, mamali. At least alam mong mali. Okay, so, kaya 1 million, ano tayo? Pababa ng pababa ang goal natin from 1,031,000. Papunta tayo ng pababa. Okay, so, kaya pagka medyo hindi ganyan yung sagot mo, di mali ka na. Okay, so hindi lang basta plug in lang. 1,017,095. Tapos sa 1231, 20x3, 120,000 ulit. Tapos yung 1 million na to, ita-times natin ng 0.11. So ang magiging sagot ay 111,880. So 120 minus 111,880 ay 8,120. Na ima-minus mo sa 1,017,095 minus 8,120, 1,089,750. Mali pala. Tama, 750. Okay? So, next natin ay mali pala. Kulang pala ako ng 0 dito. Okay. Wait. Yun lang. Minus mo lang. So, kaya mangyari dyan, magiging 1,008,975. So, 1231 x4. So, 120,000. Tapos, since na to, kailangan kasi i-force mo na to eh. So, 8,975 na to. Tapos, yung 8,975 mo will be 1,025,000. Okay? Bakit? Kasi nga nag-round off tayo, diba? So, parang nag-trial and error lang tayo. So, ibig sabihin, hindi pwede kasi na may total, yung like yung 1 million, merong 1,005,000 pesos. Hindi pwede kasi 1 million dapat siya. So, yung sa last year, ifo-force mo na siya. Kumbaga, i-squeeze mo na to. So, parang ifo-force mo na siya para mag-equal ng 1 million. Okay? So, kaya, mauuna yung amortization, then saka yung interest income na masasolve. Okay? So, yun yung sa kapag sa may transaction cost. So, same procedure lang. Ang naging nangyari lang is din sa transaction cost ay ipinilit mo lang na maisama talaga siya as recognized na investment in bonds, and that's why magbabago bigla yung iyong yield rate kasi dun siya magsa-start eh. Okay? So, again,
Dito, trial and error lang. Pero, normally, sa board exam, alam ko may given naman na PV table. So, kaya medyo siguro doon magkakaroon kayo ng advantage kasi titingnan nyo nila yung value. Pero in case wala, so prepare din kayo dapat to solve on how to solve yung PV of 1 or PV of annuity of 1. Okay? Again, good day and good luck.